So ayun, okay, KJX, karating lang natin, nag-drive tayo at Bitcoin update, Pi Network update. So, so grabe no, sa Pi Network natawa ko. Medyo nabash tayo sa Facebook. So pero mamaya ikwento natin bakit. Okay. So ngayon sa Bitcoin update naman, kung titingnan natin, no. So tumaas ng 98, no, 98,200 kagabi, no, ang Bitcoin, no. Kahit na nagkaroon ng tawag dito, pagtaas ng inflation doon sa expectation na 2.9%. So ang lumabas kasi 3%, di ba? So pero tulad nga ng sinabi ko, hindi pa rin niya kayang tumbasan yung inflation last year na 3.1. So tama naman tayo doon, kaya lang yung expectation mababa, 2.9. Doon tayo nadali, talo tayo ng 1.2. Talo tayo ng 1.2. Okay, pero nung nagsalita naman si Powell kagabi ng 11, kasi nagdump ng 9:30 pero nung nagsalita si Powell, no, si Jerome Powell kagabi, so yun yung nangyari, di ba? Kumbaga nagpump. Kasi bakit ba nagpump si BTC kagabi? Sabi dito, syempre Federal Open Market Committee, FOMC, muling kinumpara ni Federal Reserve Chair Jerome Powell, no, na ipinapayagan niya ang mga bangko ang pagbibigay ng crypto services sa kanilang mga customers. So pinapayagan niya. Yun pa lang, naging hype na yung Bitcoin, biglang lumipad na. So syempre, pangalawa na to sa isang buwan, no. Pangalawang beses niya na to sinabi, no, tong word na to. And then ayon kay Powell, syempre, hindi interesado ang Federal Reserve na makialam sa ugnayan ng bangko at crypto. So napakaganda nun, di ba? Pero sabi lang nila, ang papel lang ng Fed ay suriin at pag-aralan ang mga bangko na may ganitong serbisyo. So yun yun. Eto, nakuha ko to kay Coach Miranda, no? So sabi ko, syempre, ako naman na mahirap na mag-research pa eh. So may makikita naman na reliable, edi yun na lang din, di ba? So sabi dito, aminado rin daw si Jerome Powell na mas mataas ang mga hinihinging requirements sa mga bangko na nais pumasok sa crypto dahil bago pa lamang ang merkado at nangangailangan ng syempre na mabusing pagsusuri, mga lodi. Okay? For me, no, ito nangyari ngayon sa BTC. So parang syempre kahit pa paano magiging bullish pa rin tayo kay BTC. No, tulad ng sinabi ko, para sa akin ang bear market is magi-start yan ng bandang siguro baka May, June or July. So yan yung buwan na yan para sa akin, no. Hindi ko aasahan na si BTC lilipad pa ng sobrang taas ngayon taon. No, yun lang yung akin na mga kapatid. Pero hanggang 120 price ako kay BTC, 120 to 125. Pagkatapos nun, if ever na tumaas pa siya doon, hanggang doon lang talaga ako. Kumbaga hihintayin ko na kung kailan siya babagsak. Okay? So ganun yun, hihintayin ko na lang kung kailan ulit papasok ang bear market at mag-iipon ulit ako ng mga tokens natin. Kasi lagi naman natin tatandaan, ang pagyaman nagsisimula sa bear market. Basta tama lang yung timing ng pasok mo. Okay? Tulad ng sinabi ko, bear market is yung best timing, mga idol. Tapos, syempre prediction, no, galing to sa Cointelegraph, no. Sabing ganon, ayon dun sa analysis, ang possibility na makuha ni BTC ay 4,000 US dollar. So, pero laging may pero no. Sabi nila basta daw magpatuloy yung mga ganitong news, ganitong trend. Okay? So ano pa, syempre CPI nga, 'di ba? Bumagsak ang CPI pero nung nagsalita si Jerome Powell ng 11 o'clock is biglang lumipad yung market. Okay? No, balitang Pi naman, mga idol, no. So sabi nga natin, 'di ba, sa Pi, ang daming nagalit sa akin sa Facebook. Tingnan niyo yung sa Cry to Tambay kasi yung nag-price prediction tayo. Kasi tulad na nakikita natin sa Facebook, now overhype ngayon si Pi. Tapos nakikita natin yung talagang sinasabi ng mga 5 millionaires na magiging $86, $76, $100. Tapos may nakita pa ako na $314 or $316 ang presyo ng isang Pi. No, ang swerte ko na noon kung ganun yung presyo niya kasi meron akong Pi na 2,100. Okay? So 2,100 times mo sa $300, napakasarap noon. Okay? Napakasarap, milyonaryo na ako noon, no? Pagka ganun. So pwede ka na magpahinga kahit di ka na mag-work.
Okay, kahit hindi ka na magtrabaho. So maganda yun, okay? So sana ganun nga yung presyo, di ba? So sino bang hindi matutuwa, di ba? Okay? Tapos, syempre, nung sinabi natin ganun, kasi lumalabas sa internet ng sa internet lang syempre hindi pa to sigurado, 'di ba? So, ang supply ng Pi ngayon, ang supply niya so nasa 6 billion to 9 billion, no, yung umiikot ngayon. I don't know kung ilan yung total supply, I think 100 billion. So, yun yung sinasabi nila. Pero ito, based lang to doon sa internet, hindi pa to based doon sa nilabas ni Pi. Kung ganun nga yung magiging yung supply is nasa around 6 billion or 9 billion, tapos sinasabi nila ang presyo nito $300 or $80, $100 to $76. O, doon na lang tayo sa $76. So, 4,000. So, sabihin na natin 4,000. Okay, ganoon. Oh, alam ko, mataas ang dollar ngayon. Nasa 4.5 yan. Pero 4,000 na lang. No? 4,000 times mo sa 6 billion. So, ang kailangan mong market cap para makuha mo si 4,000 is 24 trillion. Sabihin natin yan, 24 trillion. Sabihin natin yan, 24.6 trillion, no? Pesos, no? Ngayon, compute mo na lang sa $300 times mo sa 6 billion or 9 billion. So dapat ganun yung market cap, 'di ba? So para makuha mo yung ganung presyo, okay? So yun lang para sa akin, mga kapatid. Kaya sabi ko nga sa inyo, mas maganda na rin yung hindi tayo mag-expect. Ako nga may 2,100 pa ako. Tayo na kung $1 yan, boss. Masaya na ako, boss. Kung $1. Kahit mag $1 lang, kunyari $1, tapos times mo sa 2,000 ako sabi ng 57 times mo sa 2,100. Oh, ang laki na nun. Grabe, no? Laki na nun, pre, no? O kahit $2, o $2 100, sabi mo ng 110 o 114, di ba? Times mo sa 2,100. Ang laki na nun, boss. Sobrang laki na nun para sa akin. Yung pa kaya na makuha yung $300 or 76, yaman ko na noon, boss. Yaman ko na noon. Pero tulad nga ng sinabi ko sa inyo, syempre, mas maganda pa rin na huwag kayo mag-expect ng malaki. Tulad ng sinabi natin, kung 6 billion ng circulation, napakalaking halaga ng kailangan ng market cap para makuha yung ganung kalaking presyo, 'di ba? So yun lang para sa akin, mga kapatid, no? So syempre tayo nagre-research lang, tinitingnan lang din natin yung mga possible, 'di ba? So mas okay pa rin yun. Okay pa rin yung kahit papaano nagsasuggest tayo. Ikaw, ano ba ang price prediction mo sa Pi? No, pwede mo naman i-comment sa ilalim anong price prediction mo diyan at bakit, 'di ba? So yung dahil ba sa white paper na sinasabi na ang circulating ang ano yata nila, ang total supply ng ang market cap is nasa $1 trillion, 'di ba? So tingnan natin, 'di ba? Ilan ba market cap ng Bitcoin? So tingnan mo 'yon, ilan ba yung market cap ng XRP? Ilan ba yung market cap ng ang XRP? Kasi nasa 100 billion ng circulating supply at ang total supply, tapos ang circulating supply isa sa 99.9 billion, parang ganyan siya. So tingnan nyo. So aralin natin maigi, mga kapatid. Pero tulad ng sinabi ko, huwag tayo mag-expect ng sobrang taas, okay? So ayun, yun lang. Saludo. Dami nagalit So ganun talaga. So sorry na lang, o sorry na agad. Saludo.